Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kamatayan. Ngunit kapag binalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang pananagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natin, kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meriba, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubo ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila'y nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya ang pag-ibig at kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit, kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi nating good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Di lang ang kalendaryo ng inyong bahay, pati ang kalendaryo sa simbahan, malapit na ring matapos. Pero kwentong lolo at lola mo na hindi mo makakalimutan. Ako po, kami magkakapatid, laki kami sa lola. Maagang namatay ang aking lolo. Kapitbahay lang namin yung lola ko. Ito ba yung kwento na sila ang takbuhan, ang hingian mo kapag napapagalitan ka, kapag hindi ka binibigyan ng nanay at tatay mo, alam mo na kung saan ka at kanino ka tatakbo. Ito ba yung kwento na kahit antok na, kahit ang kulit-kulit ng lolo at lola mo, sa kanya ka pa rin sumisiksik naman. At kung meron man tayo sigurong isang laging naririnig, mga lolo at lola, kung meron man kayong isang mahalagang binibilin at itinuturo sa aming mga apo ninyo, ay ito. Huwag kayong mag-aaway magkapatid. Huwag mong aawayin ang nanay mo. Huwag kayong mag-aaway magtatay. Mag-usap kayo. Mag-usap kayo. Isang payong Kristiyano na batay sa utos ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayong linggo
Kuminsan, yung mga lolo at lola natin, may mga ilan hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Wala sigurong mataas na edukasyong naabot sa buhay. Pero pakinggan mo, napakalalim ng karunungan nila. Kahit na tayo, marami na tayong natutunan na pag-aralan na abot sa buhay, pag umuwi ka at nakinig ka sa lolo at lola mo, minsan, nganganga ka. Yun pala yun. Mag-usap kayo. Yan din ang payo ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon. Pag nagkakasala ang kapatid mo, pag nagkakamali ang kapatid mo, hindi tayo aso na magkakagatan kagad. Minsan may mga bata, tingnan ninyo yung mga bata, no? Pag pinalo yung isa, papaluin din niya. Pag kinurot, kukurutin din niya. Pag hinila yung buhok, hihilahin din yung buhok. Gantihan. Hindi pinag-uusapan. Sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo, pag nagkasala ang kapatid mo sa'yo, puntahan mo. Kausapin mo. Pagsabihan mo, pakinggan mo. Nung sinabi ni Kristong, kausapin mo, hindi lang ibig sabihin, magsalita ka na magsalita, lalo kayo mag-aaway eh. Bahagi nung sinabi ni Kristong, kausapin mo, pakinggan mo rin. At kapag hindi siya nakinig kaagad, kapag hindi daw siya naniwala kaagad sa'yo, magpatulong ka sa iba. Pero teka lang, magpatulong ka sa iba, hindi para mapahiya siya, kundi para maniwala siyang may maaayos, may maililigtas pa ang mabuting pag-uusap. At katulad ng pangako ni Kristo sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, ang ganda po nung last part ng ating Ebanghelyo, kung ang dalawa sa inyong nagkakaisa sa paghingi ng anumang bagay sa panalangin, ibibigay ko o ibibigay ng aking Ama sa langit. Mga kapatid, daanin natin lahat, daanin natin lagi sa mabuting dasal ang mga hindi natin pagkakaunawaan, ang mga hindi natin pagkakasunduan. Daanin muna natin sa matinding dasal bago tayo magkagatan kagad, magsigawan kagad, magsakitan kagad. Ipagdasal mo muna. Sabi naman ni Kristo yan eh. Huwag mong gantihan ng mali ang mali. Huwag mong patulan ng masama ang masama. Kung hindi, mas masahol ka pa. Ipagdasal mo. Mga kapatid, mahirap maging mabuting tao, no? Mahirap maging tamang tao. Pero minsan, mas mahirap magtama ng isang tao. Lalo na kung kamag-anak mo. Lalo na kung kaibigan mo, kung kakilala mo, kung napapakinabangan mo, at kung pinagkakautangan mo ng loob ang taong dapat mong itama. Naalala ko yung aking nasirang tiya, dentista, si Doktora Lilia. Si Auntie Liling kung tawagin namin. Siya po ay professor sa CEU. Naging estudyante niya yung anak niyang nagdedentista rin. At yung mga pinsang kong nagdedentista, naging estudyante niya. Sabi ko, paano kaya yun? Pag kami nagkasama-sama, ang kinukwento niya sa amin, ang sabi ko lang naman sa kanila, teacher niyo ako pag nasa classroom tayo. Pag wrong answer kayo, pag bagsak kayo, huwag niyo na akong kulitin. Isip-isip ko, ang hirap naman sabihin niyang, bring your mother, edi siya rin yung pumunta dahil anak niya yung estudyante niya o yung pinsan namin. Sabi niya, wrong kung wrong, bagsak kung bagsak. Kapag nahihirapan kang maging tapat, kapag nahihirapan kang maging patas sa pagsasalita mo sa mga taong dapat mong sabihan, tandaan mo ang napakagandang unang pagbasa natin ngayon. Ang binitawang salita at pangako ng Diyos kay Propeta Ezekiel. Kapag hindi mo pinalakas ang loob,
Kapag hindi mo tinulungan at tinuruan ng kapwa mo na magbagong buhay at namatay siya sa kasamaan, mananagot ka. Mananagot ka. Pero, kapag sinabihan mo na, kapag tinuruan mo na ang taong nagkakamali, pero hindi pa rin nagbago at namatay siya, wala kang pananagutan. Okay? Huwag kang masyadong mag-alala. Hindi ikaw ang may hawak ng buhay ng iba. Kaya bilang magulang, bilang lolo at lola, kuminsan naiiyak ka na. Sasabihin mo, ano pa bang gagawin ko para magbago kang bata ka? Ano pa bang gagawin ko para makinig ka? Huwag kang mag-alala. Hindi mo trabaho yan. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, isa lang ang sagutin natin sa isa't isa, ang mag-ibigan tayo. Ang baguhin tayo, trabaho ng Diyos yan. Pero ang magpatawad at magmahalan tayo, gawain natin dapat yan. Huwag kang laging playing safe. Delikado. Wala kang ang ginawang mali, pero wala ka rin ginawang tama. Diyan din tayo mahahatulan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, walang perpektong tao. Kaya walang perpektong relasyon. Ang mahalaga lang, hindi natin sinusukuan ang pagsisikap nating maayos pa tayo at mailigtas tayo. Ang mga lolo at lola natin, tatanda, may nawala na at pwedeng mawala. Pero ang payo nila, hinding-hindi mawawala. Sa tulong at panalangin ng ating mga lolo at lola, maniwala tayo, may maililigtas, may maaayos ang tama at mabuting pag-uusap. Amen. Mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang magulang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Ang ating pong itutugon, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan nang sa gayoy makasalamin sa kanila ang pagpapatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Isama pa rin natin sa ating mga dasal ang mga kapatid nating katutubo at bilanggo, ang pamilya ng mga kapatid nating nakakulong na malayo sa kanila ngayon, ang mga kapatid nating walang maayos na makain na tirahan araw-araw, ang mga kabataang nagkasala sa batas, at ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming panalangin, panatagin mo ang aming mga kalooban, at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na pagkakain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay, lalo na ang mga yumao nating lolo at lola. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, San Joaquin at Santa Ana, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sa rin.
kahit anong mangyari, piliin mo pa rin maging mabuting tao. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati